ang inimbalsamang dumilat. Sa isang liblib na bayan sa Pampanga, may isang matandang punerarya na matagal nang pinapatakbo ng pamilyang Rivera. Dito nagtatrabaho si Emil, isang veteranong embalsamador na halos 30 taon nang nag-eembalsamo ng bangkay. Sa tagal niya sa trabahong ito, sanay na siyang humarap sa malamig na katawan ng patay, ang amoy ng formalin at ang madilim na atmosfera ng kanyang paligid. Ngunit isang gabi, may isang bangkay na dinala sa kanila na tila kakaiba. Isang misteryosong matandang babae, halos 80 taong gulang ang dumating sa punerarya. Ang kanyang katawan ay natagpuan sa isang lumang bahay sa bayan, nakabulagta sa loob ng isang bilog na may mga nakaukit na kakaibang simbolo sa sahig. Walang nakakaalam kung sino siya, kung may pamilya ba siya, o kung paano siya namatay. Ang kanyang katawan ay tila sariwa pa rin kahit na ilang araw na siyang patay. Habang tinitingnan ni Emil ang katawan, napansin niya ang kakaibang marka sa kanyang dibdib, parang ukit ng lumang sulat sa balat. Nilapitan niya ito at tinangkang himasin, ngunit biglang nag-brown out sa buong punerarya. Napamura si Emil. Hayop, ngayon pa talaga. Naghahanap siya ng flashlight at tiningnan muli ang bangkay. Nang masinagan ito ng liwanag, tila isang ilusyon ang nakita niya. Parang gumalaw ang mga labi ng matandang babae. Napaatras si Emil. Guni-guni lang to, sabi niya sa sarili, pero hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Sa likod ng kanyang isip, may bumubulong na parang hangin. Huwag mong tatapusin ang seremonya. At doon nagsimula ang bangungot ni Emil. Kinabukasan, handa na si Emil na i-embalsamo ang katawan ng matandang babae. Dinala niya ito sa embalsamaryo, isang malamig at madilim na silid sa likod ng punerarya. Bago simulan ang proseso, nilapitan siya ng kanyang assistant na si Jomar, isang binatang baguhan sa trabaho. "Sir, may kakaiba po sa bangkay na yan," bulong ni Jomar. Parang hindi siya ordinaryong tao. Pinagsawalang bahala ni Emil ang sinabi ng binata at sinimulan ang proseso. Inilagay niya ang embalming fluid sa metal tray, kinuha ang scalpel at sinimulan niyang hiwain ang leeg ng bangkay upang hanapin ang carotid artery. Ngunit sa sandaling sumayad ang kutsilyo sa balat ng matanda, isang malalim na buntong hininga ang narinig nila. Parang may suminghap ng hangin mula sa bibig ng patay. Nagkatinginan si Emil at Jomar, kapwa na tigilan. Tila kumikirot ang laman sa ilalim ng scalpel at sa isang iglap bumukas ang mga mata ng bangkay. Napatras si Emil, nanginginig ang kamay habang hawak pa rin ang scalpel. Si Jomar na may napaluhod sa takot, halos hindi makahinga. Ang matandang bangkay na dapat ay wala ng buhay ay nakatitig sa kanila. Ang kanyang mga matang mapupula, parang nalulunod sa kadiliman. "Boss, gumalaw yung patay," bulong ni Jomar, halos hindi makapagsalita. Biglang lumabas mula sa bibig ng matanda ang mahina ngunit malamig na tinig. "Huwag mong gagalawin ang katawan ko." Sa sobrang takot, itinulak ni Emil ang stretcher palayo. Nabunggo ito sa steel cabinet, dahilan upang malaglag ang ilang gamit sa embalsamaryo.
Nanginginig niyang kinuha ang krus na nakasabit sa kanyang leeg at isinampay sa dibdib ng patay. Sa isang iglap, pumikit muli ang bangkay. Ang kanyang balat ay muling nanigas at ang kanyang katawan ay parang hindi na gumalaw kahit kaunti. Nagkatinginan si Emil at Jomar. "Anong gagawin natin, boss?" tanong ng binata. "Hindi tayo pwedeng tumigil. Kailangan natin tapusin to," sagot ni Emil, kahit hindi niya sigurado kung anong klaseng bangkay ang nasa harapan niya. Dahil walang ibang pagpipilian, nagpatuloy si Emil sa pag-eembalsamo. Ibinuhos niya ang formalin sa mga ugat ng matanda, ngunit napansin niyang hindi ito sumisipsip ng likido. Parang tinatanggihan ng katawan ang proseso. At pagkatapos ng ilang minuto, isang malagim na pangyayari ang naganap. Ang sugat na ginawa niya sa leeg ay biglang nagsara. Parang hindi siya kailanman hiniwa. "Puputya, hindi ito normal," bulong ni Emil. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono sa loob ng punerarya. Nang sagutin ito ni Jomar, wala siyang narinig kundi isang malamig na boses. "Hindi niyo dapat ginalaw ang kanyang katawan," at biglang naputol ang linya. Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon sa kanyang buong karera bilang embalsamador, nakaramdam ng matinding takot si Emil. Dahil alam niyang hindi lang isang ordinaryong patay ang kaharap nila. May mas malalim pang lihim ang bangkay na ito. Pagkatapos ng kakaibang tawag sa telepono, muling bumaling si Emil sa bangkay. Tahimik ito, walang anumang galaw, ngunit hindi mawala sa isip niya ang nakita niyang pagsara ng sugat nito. Paano nagsara yung hiwa? Hindi ito normal, bulong niya sa sarili. Si Jomar naman ay nanginginig pa rin sa takot, patuloy na sinusulyapan ang katawan ng matanda. "Boss, hindi na natin dapat ituloy ito. Hindi ito tao." Pero alam ni Emil na hindi sila maaaring tumigil. Responsibilidad nila na tapusin ang proseso at kung ititigil ni Led, maaring may mas masamang mangyari. Kaya't nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang pag-eembalsamo. Gumamit siya ng mas matapang na formula, mas mataas ang konsentrasyon ng kemikal at muling sinubukang patuyuin ang katawan. Pero sa tuwing ibubuhos niya ang formalin, hindi ito nananatili sa katawan. Parang tinatapon ng laman ng matanda ang likido. Napansin din niyang hindi ito nagbabago ng kulay. Karaniwan, nagiging medyo kulay abo ang balat ng patay matapos ang ilang oras ng imbalsamasyon. Ngunit ito nananatiling maputla pero parang buhay. Dahil sa pagkabahala, napagdesisyunan niyang takpan muna ito ng puting kumot at lumabas ng embalsamaryo. Sa labas, naupo siya sa lumang upuan sa tabi ng pinto, pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Samantala, si Jomar naman ay tahimik lang sa tabi niya, halatang gustong magsalita pero natatakot. Matapos ang ilang minuto, napansin nilang bumukas ang pinto ng punerarya. Isang babaeng may edad na ang pumasok. Nakaitim ito, may suot na belo, at may hawak na maliit na sisidlan na yari sa luma at itim na kahoy. Lumapit ito kay Emil at tumingin sa kanya ng diretso. "Kayo ba ang nag-eembalsamo sa kanya?" tanong ng matanda. Malamig ang tinig. "Opo, pero sino po sila?" tanong ni Emil. Mabagal na inangat ng babae ang kanyang belo. Sa ilalim nito, makikita ang kanyang matanda, ngunit matalim na mga mata.
Ako ang kanyang anak. Nagkatinginan sina Emil at Jomar. Paanong may anak ang matanda kung wala itong kamag-anak na nag-claim ng bangkay? Hindi niyo dapat siya ginagalaw, bulong ng babae. Nagsimula na ang sumpa. At bago pa sila makapagtanong, biglang bumukas ang pinto ng embalsamaryo. Mula sa loob, isang tunog ang lumabas, isang mahina ngunit malinaw na boses. Sisiindihan na nila ang kandila. Dahan-dahan, lumingon sina Emil, Jomar at ang matandang babae. At sa kanilang harapan, ang bangkay na dapat ay walang buhay, ngayon ay nakaupo na sa stretcher, nakangiti sa kanila. Napatayo sina Emil at Jomar sa labis na takot. Ang bangkay na kanina lang ay tahimik na nakahiga, ngayon ay nakaupo na. Nakangiti, ngunit may kung anong hindi tama sa itsura nito. Ang mga mata nitong mapula ay tila nakatingin ng diretso sa kanilang mga kaluluwa. Ang matandang babaeng nagpakilalang anak ng patay ay hindi natinag. Humakbang ito palapit sa bangkay. Inilapag ang hawak nitong itim na sisidlan sa sahig at bumunot ng maliit na bote ng langis mula sa kanyang bulsa. Pasensya na, mahina niyang bulong. Hindi mo dapat ito nararanasan. Ngunit bago pa niya maibuhos ang langis sa noo ng bangkay, bigla itong bumaling sa kanya. Huli na ang lahat. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga ilaw sa punerarya at naramdaman ni Emil ang biglang pagbigat ng hangin. Parang may hindi nakikitang presensya sa paligid, isang malamig, mabigat at nakapangingilabot na enerhiya. Si Jomar, halos hindi na makakilos sa takot, ay bumubulong ng panalangin habang nakasiksik sa isang sulok. Si Emil naman, bagamat sanay na sa patay, ay hindi maitatangging iba ito sa lahat ng kanyang naranasan. Hindi niya maipaliwanag kung paano gumagalaw ang isang katawan na dapat ay wala ng buhay. Biglang nagsalita muli ang matandang babae. Kailangan natin siyang sunugin bago mahuli ang lahat. Nagkatinginan sina Emil at Jomar. Sunugin? Hindi nila maintindihan. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Emil, pilit pinipigilan ng panginginig ng kanyang boses. Ang babae ay humugot ng isang lumang larawan mula sa kanyang damit. Isang lumang litrato ito ng isang batang babae na may suot na puting bestida, nakatayo sa harap ng isang lumang bahay. Ito ang aking ina, ngunit siya rin ang aking lola. Nanlaki ang mata ni Emil. Anong ibig sabihin ng matanda? Ang babaeng nasa harapan natin ay hindi isang ordinaryong patay. Siya ay kabilang sa isang pamilya ng mga balik-loob, mga taong hindi tuluyang namamatay, kundi bumabalik sa kanilang dating anyo paulit-ulit sa bawat henerasyon. Napatingin si Emil sa bangkay. Bawat 20 taon, kailangan siyang sunugin upang hindi na siya muling bumangon. Ngunit ngayong nahipo niyo ang kanyang katawan, kayo na ang susunod niyang biktima. Nanginginig ang katawan ni Jomar. Bakit kami? Dahil natuntunan niya ang kanyang bagong anyo. Sa sandaling iyon, biglang sumabog ang mga ilaw sa embalsamaryo at isang malamig na hangin ang bumalot sa buong silid. Nakita nilang muling gumalaw ang bangkay at dahan-dahang lumingon ito kay Emil.
Ikaw ang papalit sa anghin. Namilog ang mga mata ni Emil sa matinding takot. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapag-isip. Ang bangkay na dapat ay wala ng buhay ay nakatitig sa kanya. Binibigkas ang mga salitang nagpahinto sa tibok ng kanyang puso. Ikaw ang papalit sa akin. Si Jomar ay sumiksik sa isang sulok, nanginginig at halos maiyak sa takot. Ang matandang babae naman ay bumunot ng isang itim na kandila mula sa kanyang sisidlan at sinindihan ito gamit ang posporo. Sa sandaling umilaw ang kandila, nagsimulang manginig ang katawan ng bangkay. Parang may isang bagay sa loob nito na gustong kumawala. Kailangan nating tapusin ito bago siya maging ganap na balikloob, wika ng matanda. Hawak mo ba ang kanyang pangalan? Napaisip si Emil. Nasa record book ng punerarya ang pangalan ng bangkay pero hindi niya ito kabisado. Bakit? Ano ang gagawin natin? Tanong niya. Ang pangalan niya ang nagtatali sa kanya sa mundong ito. Kung mababanggit mo ito sa tamang paraan, maaari pa natin siyang pigilan. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang nagbago ang anyo ng bangkay. Ang kanyang balat na kanina'y tila normal pa, ngayon ay unti-unting nagbabalat. Nalalagas ang laman at natutuyo ang dugo. Ang kanyang mga mata ay nagdilim at ang kanyang bibig ay bumuka ng mas malaki kaysa sa natural na kayang gawin ng isang tao. Mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang maitim na usok. Sinakop na siya ng anino. Sigaw ng matanda. Huwag kang lalapit, ngunit huli na ang babala. Mula sa itim na usok, may lumabas na mahabang kamay na biglang lumukob kay Emil. Sa isang iglap, ang kanyang mundo ay lumapo. Nakakita siya ng isang bahay na puno ng kandila, isang batang umiiyak, isang babae na umiikot ang ulo habang nakatayo sa gitna ng apoy. At sa gitna ng lahat ng ito, narinig niya ang isang tinig. Hindi mo na ako matatakasan, Emil. Napahawak siya sa kanyang ulo, parang may bumubulong sa kanyang isip, isang boses na hindi kanya. At bago siya tuluyang mawala ng malay, isang huling tanong ang tumatak sa kanyang isipan. Siya pa rin ba si Emil? O may ibang pumasok sa kanyang katawan? Nagising si Emil sa loob ng embalsamaryo, nakahiga sa malamig na sahig. Nanginginig ang kanyang katawan at ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Parang may nakadagan sa kanya. Sa paligid niya, madilim pa rin, ngunit may kaunting ilaw mula sa kumikislap na itim na kandila sa isang sulok ng silid. Emil, gising ka na! Sigaw ni Jomar, nanginginig ang boses. Dahan-dahang bumangon si Emil, hawak ang kanyang ulo. May kung anong kakaiba sa kanyang pakiramdam. Pakiramdam niya ay hindi na siya ang dating siya. Nang tiningnan niya ang kanyang mga kamay, napansin niyang nangingitim ang kanyang mga kuko at ang kanyang balat ay tila mas malamig kaysa dati. Anong nangyari? Tanong niya, ngunit nang lumabas ang kanyang boses, tila hindi ito normal. Mas mababa, mas malalim, at may halong tinig ng iba. Nagkatinginan sina Jomar at ang matandang babae, halatang takot na takot. Diyos ko! Nagsisimula na, bulong ng matanda.
Anong ibig mong sabihin? Balik ni Emil, naguguluhan. Ang anino, ang espiritu ng balikloob, pumasok na sa iyo. Napatayo si Emil, pilit na kumakawala sa pakiramdam ng kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Hindi niya ito matanggap. Siya pa rin si Emil. Hindi pwede. Hindi ako siya. Sigaw niya. Pero sa sandaling iyon biglang dumilim ang kanyang paningin. Nagbago ang paligid. Sa isang iglap, nakita niyang nasa isang lumang bahay siya. Ang parehong bahay na nakita niya sa kanyang bangungot. Sa loob ng bahay, may isang batang babae na umiiyak sa sulok, nakayakap sa isang luma at sirang manika. At sa gitna ng silid, isang matandang lalaking nakaitim ang nakatayo, nakangiti. Ang kanyang mga mata ay mapula at ang kanyang katawan ay natatakpan ng sunog at peklat. Tapos na ang iyong buhay bilang si Emil, wika nito. Ngayon, ikaw na ang magiging bagong katawan ko. At sa isang iglap, bumalik si Emil sa embalsamaryo. Nanginginig siya habol ang hininga. Si Jomar at ang matanda ay lumayo sa kanya, halatang takot na takot. Ano ang nakita mo? Tanong ng matanda. Dahan-dahang tumingin si Emil sa kanila at sa sandaling iyon, nakita nila ang pinakakinatatakutan nilang bagay. Nag-iba na ang kanyang mga mata. Isa ng balikloob si Emil. Nanlilisik ang tingin ni Emil kay Jomar at sa matandang babae. Hindi siya gumagalaw, ngunit ramdam nila ang kakaibang enerhiyang bumabalot sa kanya, parang hindi na siya ang dati nilang kakilala. Si Jomar ay unti-unting umatras, ramdam ang takot sa kanyang kaibigan. Emil, mahina niyang bulong. Ngunit nang magsalita si Emil, iba ang lumabas na boses. Hindi na siya si Emil. Mababa, malalim at may halong matinis na tunog, parang may dalawang tinig na nagsasalita ng sabay. Ang matandang babae ay mabilis na bumunot ng isang maliit na bote mula sa kanyang sisidlan at itinapon ang laman nito sa sahig. Isang pulang likido na amoy insenso. Huwag mong hayaan na makontrol ka niya, Emil, sigaw ng matanda. Labanan mo. Biglang napahawak si Emil sa kanyang ulo, parang may matinding sakit na dumaan sa kanyang katawan. Nakita ni Jomar na nanginginig ang kanyang kaibigan. Pilit na nilalabanan ng kung anumang espiritong sumanib sa kanya. Sa loob ng isipan ni Emil, nagkaroon ng isang matinding labanan. Nagising siya sa isang madilim na lugar, isang walang hanggang kawalan. Sa kanyang harapan, nakita niya ang isang anyo, ang lalaking sunog ang balat, may pulang mata at nakangising demonyo. Hindi mo na ako matatakasan, Emil, sabi ng lalaki. Ikaw na ang bagong lalagyan ko. Ngunit kahit nanginginig sa takot, lumaban si Emil. Hindi ako papayag. Sigaw niya, bumagsak sa lupa habang hawak ang kanyang ulo. Sa labas, nakita ni Jomar na biglang lumuhod si Emil, pinipilit ilabas ang espiritu sa kanyang katawan. Ngunit bago pa siya makagalaw, biglang tumayo si Emil at tumingin sa kanya. At nang lumabas ang mga salitang iyon, nagdilim ang buong silid. Jomar, tulungan mo ako. Ngunit hindi na si Emil ang nagsasalita.
Napatras si Jomar habang nakatitig kay Emil na ngayoy unti-unting nagbabago ang anyo. Ang kanyang balat ay lumalalim ang kulay at ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang tao. Pulang-pula ito at tila may lumulutang na anino sa loob. "Jomar, tulungan mo ako." Muli niyang bulong, ngunit may halong panginginig ang kanyang tinig. Parang hindi na siya ang nagsasalita, kundi ang nilalang na nasa loob niya. Ang matandang babae ay mabilis na lumapit kay Jomar. Hawak ang isang maliit na itim na tela na may nakasulat na lumang simbolo. "Kailangan nating tapusin ito ngayon bago siya tuluyang makuha," sabi ng matanda. Mabilis na inilatag ang tela sa sahig. "Paano? Anong gagawin natin?" tanong ni Jomar. Halos hindi na makapagsalita sa takot. "Kailangan nating palabasin ang tunay na kaluluwa ni Emil at itaboy ang balikloob bago ito makontrol ang kanyang katawan ng tuluyan," paliwanag ng matanda habang nagsisimulang bumigkas ng dasal sa wikang hindi maintindihan ni Jomar. Biglang nanginig ang buong silid. Nagsimulang gumalaw ang mga gamit sa paligid, mga bote ng embalming fluid, mga lumang gamit sa punerarya, at maging ang mga larawan sa dingding ay nahuhulog isa-isa. Si Emil o ang nilalang na nasa loob niya ay biglang napahawak sa kanyang dibdib, tila nasasaktan sa ginagawa ng matanda. "Hindi niyo ako maitatapon, siya ay akin." Biglang lumipad ang katawan ni Emil at bumagsak sa gitna ng silid. Nag-umpisang bumula ang kanyang bibig habang umaalingaw-ngaw ang isang malalim na halakhak mula sa loob niya. Si Jomar, hindi na alam ang gagawin, ay napatingin sa matanda. "Anong gagawin natin? Mamamatay siya," sigaw niya. Ngunit bago pa sila makagalaw, biglang tumingin si Emil sa kanila. At sa isang iglap, isang hindi maipaliwanag na dilim ang bumalot sa buong silid. Naglaho ang kandila, naglaho ang ilaw, at isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa embalsamaryo. Nang bumalik ang liwanag, wala na si Emil. Ang tanging naiwan ay ang kanyang sapatos, duguan, at isang mahiwagang simbolo na nakaukit sa sahig. Si Jomar ay natulala, halos hindi makahinga. "Nasaan siya?" mahina niyang tanong. Ang matanda ay lumapit sa marka sa sahig, nanginginig ang kamay habang hinahaplos ito. Kinuha na siya. Dinala na siya sa kabilang mundo. Ngunit bago pa nila maiproseso ang lahat, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanila at isang pamilyar na tinig ang narinig nila. Tumigil ang mundo ni Jomar. Tumayo ang kanyang balahibo nang marinig niya ang tinig na iyon. Ang boses ni Emil, ngunit may halong ibang enerhiya. Para itong nagmumula sa malalim na hukay, isang tinig na hindi dapat umiiral sa mundo ng mga buhay. Ang matandang babae ay mabilis na bumunot ng isang bote ng pulang asin mula sa kanyang sisidlan at nagsimulang iwiwisik ito sa paligid. "Kailangan nating tapusin ito ngayon, kung hindi, tuluyan nang mawawala si Emil," sigaw niya. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, biglang nagsimulang gumalaw ang hangin sa loob ng embalsamaryo. Parang may hindi nakikitang puwersang umiikot sa paligid nila. Ang mga gamit ay nagsiliparan at ang mga kandila ay biglang nagsilaw, nagbabaga sa malaasul na apoy. Mula sa madilim na sulok ng silid,
Unti-unting lumitaw ang anyo ni Emil, ngunit hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang balat ay naging kulay abo, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pula, at ang kanyang bibig ay nakangisi na parang isang nililalang na galing sa kailaliman ng impyerno. "Jomar, tulungan mo ako." Muli niyang bulong, ngunit alam ni Jomar na hindi na ito si Emil. Ang tunay na Emil ay nakakulong na sa kailaliman, at ang halimaw na ito ang ngayon ay nagmamay-ari ng kanyang katawan. "Anong kailangan kong gawin?" sigaw ni Jomar sa matanda. Ang matanda ay mabilis na gumuhit ng isang bilog sa sahig gamit ang asin at dugo ng manok, pagkatapos ay itinuro ang gitna nito. "Dapat mong itawag ang kanyang buong pangalan. Kailangan mong pilitin ang kaluluwa ni Emil na bumalik." Napatingin si Jomar kay Emil na ngayoy papalapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa at galit. "Kung hindi mo ito gagawin ngayon, ikaw ang susunod niyang kukunin." Walang pagpipilian si Jomar. Nanginginig ang kanyang labi habang binibigkas ang buong pangalan ng kaibigan. "Emiliano Garcia, bumalik ka sa amin." Isang nakakabinging sigaw ang pumuno sa buong embalsamaryo. Si Emil ay napaluhod, hawak ang kanyang ulo. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig, parang may dalawang puwersang naglalaban sa loob niya. Ang anino sa kanyang likuran ay bumagsak sa lupa, pilit na kumakawala sa katawan ng kaibigan niya. "Hindi! Akin na ito!" Sigaw ng nilalang, ngunit hindi ito pinakinggan ni Jomar. "Emil, lumaban ka!" At sa isang iglap, isang napakaliwanag na liwanag ang bumalot sa buong silid. Parang sumabog ang anino at ang katawan ni Emil ay bumagsak sa sahig, walang malay. Tahimik, walang gumagalaw. Si Jomar ay mabilis na lumapit sa kaibigan, inalog ito. "Emil, gising!" Maya-maya, isang mahinang ungol ang narinig niya. Dahan-dahang dumilat si Emil, ang kanyang mga mata ay bumalik sa dati nitong anyo. "Shh! Jomar?" mahina niyang tanong. Mula sa likuran, ang matandang babae ay napabuntong hininga. "Tapos na. Bumalik na siya." Ngunit bago pa sila makalabas ng embalsamaryo, isang malamig na hangin ang dumaan muli sa kanila. At sa madilim na sulok ng silid, isang pares ng mapupulang mata ang muling nagpakita.